What's up guys? This is Renz Uson at kasama natin ngayon walang iba, si Sir, John Greg from Barnyard. at makakasama natin siya sa episode 2 ng PR On Our Way. Ayan, so kasama natin ngayon ang isa sa founders ng Lost Barnyard dito sa Novaliches. Pwede ka pong pakilala, Sir? Ay, yan. Pwede. So ako nga po pala si John Jericho Gregorio. Ayun, bali, isa sa may-ari na itong barnyard. Ayun, 28 years old, so nakatira ako din sa may Villarreal lang. Villarreal. Lang, sa Villarreal. Tapos dito yung pwesto namin sa Forest Hill. Okay, so nandito tayo ngayon guys sa pwesto nila sa Lost Barnyard. And bago tayo mag-usap tungkol sa business side, ipakilala mo naman sa amin si Lost Barnyard, Sir John. Ano ba si Lost Barnyard? Cafe ba siya? Restaurant? And ano yung mga specialty ninyo? Ayun, so bali si Lost Barnyard. Actually, ang pangalan namin ngayon is Barnyard na talaga. Barnyard na lang. Okay. Kasi, ayun, barnyard na siya ngayon kasi nung nirehistro namin siya, barnyard ang pumasok. So kailangan kasi namin yung barnyard eh. Kasi doon kami nakilala eh. Di ba? Eh yun, kaya naging barnyard restaurant na siya. So technically, parang nung sa DTI registration, Oh yes, tama. hindi pumasok yung Lost Barnyard. Ayaw tanggapin, di ko alam bakit. Pero yung barnyard na pumasok naman. Yan. Sige, gaano nakatagal si Lost Barnyard? Si Barnyard rather. Nagsimula kami ng October 5, 2022. 2 years halos, wala pa. 2022. So yung una naming concept nun parisan talaga to dati. Parisan siya. So sa parisan na yon, yung pinaka main dish namin nun, yung pares, syempre. Pares. Tapos ang una naming pangalan nun ay Pares Roadhouse. Yun. Since, ayun, may mga customer kasi na pumapasok sa amin, kumakain sa amin. May mga produkto kami nun na na chicken fillet. So madami. Oo, hindi lang pares. Hindi lang siya pares. Hindi siya lang siya nakatutok sa pares. Kumbaga may iba ka pang pagpipilian. Pero since yung mga customer natin pag pumapasok, chicken fillet agad yung in-order Nagtataka kami, bakit di na-order yung pares? Pero pares sana yung main ninyo. Pares. Pero pag nag-ikot ako dito, ay kaya pala. May mga nagtitinda na ng pares din sa kanto. Okay, Yun. So, since nung hindi masyadong nag-move yung pares namin, nag-isip kami ng paraan ngayon. So, hindi na namin nilaban yung pares. Ang ginawa namin, nagpalit kami ng concept. Nag-American concept na lang kami. Kasi yung American concept na yun, parang sa tingin ko doon ako yung marami akong idea. Compare sa pares na, syempre maraming magagaling, malulupit na matagal na nagpapares, di ba? So, yun, nagpalit lang kami ng concept, tinanggal namin yung pares ngayon. Iniwan namin yung mga chicken fillet. Kasi yun yung mabenta sa amin. Pero nung time na tinanggal niyo yung pares, wala namang naghanap nun. May pangilan-ngilan, pero hindi siya yung majority talaga na pares. Tapos, ayun, hanggang sa yung mga tao nasanay na. Siyempre, may mga pangilan-ngilan na nagtatanong, ba't wala na kayong pares? Di ba dati may pares kayo? Ay, yun po nagpalit na lang po kasi kami ng concept. So ngayon, yung ribs na pinalit namin as a flagship namin. Hindi na yung pares. Okay, so dati, nung unang mga buwan or taon, maybe yung business ninyo, pares talaga yung focus na. So parang kayong pares house. Yes. But to cut the long story short, may mga nakita kayong competitor, mas priority sila, siguro mas matagal na. Yes. Di ba? So kayo, as new business dito sa lugar na to, pinili niyong mag-change ng path. Nagpunta kayo sa ribs, American style. Yes. That's very good. So ngayon, masasabi niyo bang patok na patok yung ribs ninyo? Sa ngayon kasi hindi ko pa siya masasabi na sobrang patok Kumbaga pinapakilala pa rin namin, ganun. Pag nagtatanong, bestseller niyo. Siguro bestseller rather. Siya yung bestseller. Tsaka yung ribs kasi ino-offer namin kung halimbawa, ano ba yung pagkain na pwede namin dayuhin. May pagmamalaki namin yung ribs namin. Ganon. That's right. So, mamaya pa natin dapat actually pag-usapan to. Pero magkano yung ribs ninyo? Sa solo order natin ng ribs, siya is 169 pesos. 169 pesos. Pero ang usual na ribs sa market, sa mga restaurant, local restaurant dito sa Pinas,
Ay, ano na yun, parang huli kong nakita, nasa 300 plus na yun. 300 plus. 400 actually. Ganun. Pero doon, profitable naman. Kahit na medyo lower yung price ninyo compared sa other restaurants. Profitable naman siya. Tsaka, ayun, parang kinonsider din kasi namin yung market eh. Since wala naman kami sa loob ng mall, so yung presyo namin pang masa pa rin. Pero the good thing about this is hindi nako-compromise yung lasa. No, Direk? Okay naman, Direk. Ayan, si Direk kasi ngayon, guys, kumakain ng bestseller ng Barnyard. Habang ina-assist tayo dito sa shoot natin. Yes. So anyway, mamaya natin pag-usapan ulit yung Barnyard. Pag-usapan natin yung background mo, Sir John. And background din ng kapatid niyo, ng partner niyo dito. Dati na ba kayong nagne-negosyo? Or first time niyo dito? Hindi, actually, ako lang talaga noong una, since nung pandemic, syempre lahat tayo nawalan tayo ng work nun, di ba? Nawalan tayo ng pagkukunan ng income. So sabi ko, paano ko magsusurvive? Ang una kong nun, ginawa nun, yung nauso nun yung pandemic, yung chili garlic. Gumawa ako ng chili garlic. Yung 12 pieces yun 12 na bote. Hindi ako marunong magbenta Gumawa lang ako So parang nahirapan ako ibenta yung 12 peraso. Sabi ko, marami ako sinubukan yung yung mga barbecue na naka-frozen, yung naka-vacuum sealed, para pag may gusto lang mag-ihaw, o bili ka na dito. Hindi mo na kailangan magtuwag, mag-marinate. Ready-made na. So nagpo-post lang ako nun sa online. Yun nga, yung parang hindi ko linya kasi yung magbenta parang hindi ako magaling doon. Kumbaga, ang pinakalinya ko yung gumawa ng produkto. Ayun nahirapan ako noon. Pero ayun, unti-unti ko naman siya natutunan kasi ginip up ko na yung siyempre nahirapan ako. Ginip up ko yung chili garlic, yung frozen na barbecue. Sumubok naman ako ngayon ng halo-halo. Nagbenta ako doon sa tapat ng bahay namin. Halo-halo. Yun. Nabebenta naman siya. Siyempre, yung halo-halo, ano lang naman yan pag tag-init di ba? Sumunod, seasonal. After ng summer, tag-ulan na, di ba? Kaya nahinto na yung halo-halo natin. So, paano yun? Nag-isip na naman ako ng ng pwede kong gagawin. Pagkakitaan. Yung pinakahuli kong ginawa ay, nagbenta ako ng mga dessert. Mga dessert natin, yung mga Graham float. Ganun. Pero kahit umuulan, di ba, Graham float. Pero alam mo naman tayo, Pilipino, mahilig tayo sa matatamis Ayun. Tapos, after nun, sinubukan ko yung nauso nun yung customized cake. Nagtinda ako ngayon ng cake. So ako nagbe-bake, ako nagpo-purchase ng mga ng mga ingredients. Anong year po yun, sir? 2020, pandemic. Mga 2020, 2021. Yung medyo lumuluwag na, yung pwede na magbenta. Ganun. So, pwede nang lumabas-lubas kahit pa paano. Okay, that's good. Pero, bago yung phase na yun, yung pandemic, wala talaga kayong experience sa pagnegosyo. Wala. Anong background din yun nun? Anong ginagawa niyo dati? Empleyado. Employee. Okay naman malaman sa kayo nagtatrabaho o anong linya ng trabaho ninyo? Barista, ganun. Barista. Barista, server, sa mga restaurant. So, nasa food industry pa rin. Food industry. Tapos, nung pandemic hits, nawalan kayo ng opportunity dun sa pinagtatrabahuan niyo. Tsaka nyo naisipang mag-side hustle. Yes. Yung mga nagbenta-benta kayo, tulad nga na nakantin na kanila. That's good. And then, paano kayo nag-come up sa idea na magtayo ng ganito? Yung ganito, kasi yun na nga, sa pagkikake kasi hindi siya araw-araw may income. Kapag may order ka, doon ka pala magkakaroon ng income. Sabi ko, gusto ko yung araw-araw may income. Sabi ko, ba't di ko subukan itong yung pares. Pares. Doon kami talaga nagsimula. Kasi sila, yung kapatid ko, meron yung bahay nila, may tindahan. So, nirecruit ko siya ngayon. Sabi ko, dito tayong pares. Sa bahay nila. Tapos, kaso wala kaming puhunan nun. Siyempre, isipin mo yung kaldero, yung kalan, yung gas, yung ingredients na makukunin. Parang may mga napapanood na ako dun ng mga motivational na speakers. Sabi, mag-start ko kung anong meron ka. Sa bahay, laruin mo yung baraha mo. Sa bahay, meron kaming kaldero, meron kaming kalan. Nun, ang pinoblema na lang namin, yung kukunin namin na pang-ingredients, pang-unan. So yun, nag-ambagan na kami dalawa, parang tig 2.5 kami. Talaga? Tig 2.5. Tapos nakabuo kami ng 5,000. Yung 5,000 na yun, hindi pa yun yung pang-capital. Siyempre, nag-trial and error pa kami doon. So, nabawasan pa yun.
So yun, nag-umpisa lang kami sa konti na pares, Hmm. tapos dinagdag lang ng dinagdag, pero ayun, so hindi naman talaga siya nag-boom talaga na kalakasan. Ah. So yun, nag-umpisa lang kami doon sa tindahan na doon sa harap ng bahay, tapos sabi namin parang gusto naming sumubok sa labas. Para siyempre mas dumami yung benta kasi parang konti yung benta dun eh. Looban Ano yun eh. Okay. Looban. So yung mga nakatira lang dun, Yung mga sila lang yung sila customer. lang yung customer namin lagi-lagi. Eh, hindi naman parati silang magpapares eh. Oo, tama. So, lumabas na nga kami, so naghanap kami ng pwesto. Ang unang pwesto namin na hinahanap, yung ano lang, alam mo yung parang booth lang, yung take out lang. Hanggang sa nakita namin tong pwesto na to, ay pwede tong magkaroon ng dining area. So, yung ginawa namin to. Pero from there, no, sabi nyo nga, nag-start lang kayo sa tapat ng bahay, tama? Eh, napakaliit no, di ba? Maliit lang. Hindi to ganito. Pero nakapag-ipon kayo na, syempre, pang-avail sa ganito, pang-gastos ba? Gaano katagal yung transition nyo from tapat ng bahay Parisan into a decent, quote-unquote, restaurant or pwesto na ganito? Gaano katagal yung transition? Pero actually, hindi lahat yun ng kinita namin dun eh. Yung pinampunan namin. Nagdagdag din kami dito. So yun, mga ano rin yun, siguro mga 3 months, 4 months din kaming nandun. Tapos yung mga naipon namin konti, pinandagdag dito sa punan. Actually, 3 kami may-ari nito eh. Nag-recruit pa ako ng isa. Di ba? Para lang syempre, ako mahina talaga loob ko ng kumbaga, dagdag lakas ng loob ba, di ba? 3 tayo, malakas loob ko. Tama. Ganon. Syempre, nakakatakot pa rin sumugal, di ba? Syempre, yung pera mo, ito na lang. Pag nalugi ka, wala na. Eh, sabi namin, nagnegosyo tayo para kumita, hindi para malugi, di ba? Tuloy na natin to. Kaya yun, kinuha namin tong lugar na to, tapos sige, execute natin kung anong mangyari. Bahala na. Supplyan natin kung ano yung kaya natin supplyan. Kumbaga nag-go with the flow kayo. Masasabi niyo ba, Sir John, na nung time na, syempre galing kayong trabaho, galing kayong pagiging empleyado eh. Alam natin na may kinsenas katapusan na sahod. Masasabi niyo ba na nung nag-transition kayo into Parisan, nasapatan naman yung kinikita niyo ng empleyado kayo? Yun, medyo sakto-sakto lang eh. Pero kasi sa pagiging empleyado, syempre, magkano ang sinasahod mo doon? Sigurado pa? Oo, sigurado. Basta papasok ka. Nung nagpares kami, medyo mas maliit, pero at least may pumapasok. May pambayad ng araw-araw, may pangkain, mga ganun. Pero kung tatanungin kita ngayon, syempre, mas malaki na kayo kumpara dun sa last year, di ba? Masasabi mo bang natapatan na ng kinikita ni Barnyard as founder ninyo, yung kinikita mo dati ng empleyado? Sa minimum wage, okay naman. That's good. Yes. Ibig sabihin sobrang profitable ni Barnyard. Pero hindi pa siya talaga yung boom talaga. Baga sakto-sakto pa lang yung kinikita namin dito. Pero the good thing about Barnyard, share ko lang din kasi sobrang parati akong kumakain dito eh. Usual naman sa mga in-invite natin sa podcast, yung mga na-try na natin na service or foods, hindi nila kina-compromise yung product quality doon sa presyo. So, ibig sabihin, compared sa other restaurants, mahal sila, mas mataas yung presyo rather compared dito. Pero yung quality ng food nila, halos kaparehas ng 300, 400 na ribs eh, di ba? Dito mapag-avail ka ng 160, 170, pero parang kang pamain sa 300 to 400. So, ayun yung maganda dito sa Barnyard. And masabi ko, as a customer siguro, no bias naman to, no? Na parang nakapag-invest talaga kayo doon sa pag-invent ng mga foods ninyo. Di ba? Ikaw ba, Sir John, confident ka ba doon sa mga products ninyo na one day may kilala si Barnyard because of your products? Yes. Bakit? Kasi yung kumbaga, yung produkto kasi namin, hindi sa pinaglaanan namin ng oras para mabuo siya. Diba? Hindi yung halimbawa, niluto ko lang to. Okay, serve mo na yan. Hindi siya gano'n. Like, basta magkapera lang eh. Di, actually sa mahigpit kami sa sa quality talaga eh. Pag halimbawa sa egg, di ba, iba namin yung produkto, may egg. Pag basag yung egg yolk nun, hindi namin sineserve. That's good. And itutuloy natin yung egg yolk na yan sa pagbabalik. Break muna tayo. Ayan. So, tuloy tayo dun sa pinagkukwento natin kanina sa Sir John. Ano nga dito yung kunikwento niya? Ayun nga yung sa quality ng pagkain namin. Yung sa egg nga, yung sa, di ba, sunny side up. So, minsan kapag
niluto mo yung itlog, wasak, di ba? Ah. Wasak na ganun. So, hindi namin sinaserve yung pag dapat buo. Mhm. Para ma-maintain namin yung quality. Siyempre, sa appearance na rin ng Mm. pagkain, di ba? Para pag pinicturean nila, kasi in-upload sa social media, yung maganda, di ba? That's a good point. Mhm. Kasi yung most of the hindi ko naman sinasabing lahat, di ba? Mhm. Hindi din sinasabing most, pero some of the restaurants dito sa Pinas, kahit yung mga maliliit na restaurants, parang pag tinignan mo, pag serving pa lang nakasawsaw yung daliri. Parang di ba? Pero kayo, Mhm. ultimo sa quality ng food, sabi nyo nga, yung itsura ng itlog, di ba? Siguro, malamang sa malamang, maarte din kayo sa lasa, kung tamang-tama, di ba? Mini-make sure nyo. And isa yun sa sign ng pagiging good restaurant owner. Kasi yung pagiging maarte sa pagkain, hindi lang basta sa aesthetic, sa health din, di ba, Yes, ng yes. customers. That's a good sign na magandang products and services ng Pioneers. Ayos, Sir John. So, punta tayo dun sa third part ng pag-uusapan natin ngayon, which is yung mga current problems or struggles na dinadanas ni Barnyard. Alam natin na on the internet, madami yung parang nag-share ng success nila. Nag-share din naman ng struggles. Okay? Pero hindi masyadong natutuunan ng pansin which is in reality, ayun yung i-face ng mga entrepreneur most of the time, di ba? Tama ba ako? So, currently, Sir John, may mga struggles ba kayo na pinagdadaanan? Ay, madami. Hindi, madami. Isa struggles naman yung dito. So, siyempre, unang-una struggles yung benta. Di ba? Paano mo mapaparami yung benta mo? Ganon. So, yun, mino-workout naman namin yun. Nagpo-post kami ng mga active naman yung namin, Facebook page. Yun. Nagpo-post kami ng mga pagkain, yung mga bestseller namin, tapos may mga naka-line up ng mga promo, hindi pa lang nalalabas sa ngayon. So, pinag-aaralan pa namin yun. That's good. So, yun. Ang struggles din kasi dito sa pwesto namin. So, hindi kasi nagsasabay yung kumakain. For example, sa tanghali, minsan wala talaga kumakain. Tapos, pag gabi naman, ayun, may kumakain. So, di ba, minsan naman tanghali may kumakain. Pagdating ng gabi, pa isa-isa. So, yun yung iniisip namin kung paano namin magiging pantay. Magkakaroon ng kakain sa tanghali, sa gabi. Ayun, ayun pala yung workout namin ngayon kung paano gagawin yun na magkalaman ng tanghali hanggang gabi. Siyempre, parang tumas yung sales. So, yeah. So, technically, Sir John, yung product quality okay na okay. Pinagdaanan nyo yun ng oras ninyo, di ba? So, ang current struggle ninyo ay kung paano mag-reach sa more people para makilala si partner. Okay, that's good. Ano yung mga hindi nyo nagawa before na ginagawa nyo na ngayon para ma-reach yung mas madami tao? So, yun, promo. Yung dati ano lang siya pag nag-order ka na isa, 29 pesos. Ito ay pesos, lemon cucumber lemonade. Tapos, naggawa na kami ng buy one, take one. Pero, siya, 45. So, makakalis ka ng 13 pesos. 13 pesos. So, in-work nyo ang promo. Tapos, nagiging active kayo sa social media. Nag-ano rin kami. Nagka-content din kami pa-unti-unti. Nice, that's good. Yes. So, since, di ba, minsan wala masyadong tao. So, mag-content tayo. Post natin ngayon sa page. Content creation. Yes. Yung mga ginagawa namin sa kusina. Ayun. Nakikita niyo yung kusina namin. Malinis. Ayan. That's good. Okay. So, ayun yung current na, at least, di ba, halos lahat ng business pinagdadaanan yung struggles pagdating sa marketing. Yes. Pero, kayo at least, ginagawa niyo siya ng paraan para malampasan yung struggles. Okay, that's good. Bukod doon, sa marketing end, ano pang struggles ninyo currently? Struggles. Yun, sa mga majority na struggle talaga. Pero ngayon kasi, ang personal struggles ko yung, ano ba? Huwag naman personal, baka bigla dyan. Sa business siguro, business perspective. Ayun, so yun nga, nagkakaroon kami ng struggles. Kasi syempre, since yung mga gamit na nasisira, so parang yung expenses namin lumalaki. So, ayun, tulad nito, yung upuan, kailangan namin, ngayon to, baguhin, paayos namin kasi gumagalaw na nga tapos, yung iba pang gamit na nasisira, so, kailangan namin palitan para mag-continue yung, yung operation. So, siguro yun, struggles din yung para sa amin kasi,
expenses eh. Masakit mo sa buhay. Masakit. Yung mga struggles. Lalong-lalo na sa marketing, anong pakulo yung gagawin mo. Pero since, ayun nga, yung sa social media natin, marami na nagsiselfon eh. So yung pinaka-content, yung pinaka-naisip kong paraan. That's good. Para i-market yung brand. Anong mas sumasakit yung ulo mo nung dating employee ka na syempre may 8 to 5 na trabaho ka or ngayon na empleyado? Anong mas masakit? Mas masakit. So parehas masakit sa ulo, di ba? Parehas Pero mas lang masakit. naman. Masakit sa ulo mag-business. Sa totoo lang, sa totoo lang. Masakit sa ulo sa business. Siyempre, yung iba parang nakikita mo, uy, boss yan. Ganyan parang ginagawa yan. Pipirma lang. May mga tauhan yan. Pero hindi, siyempre. Ikaw yung may-ari. Iisipin mo paano pag walang benta ng gantong araw, paano yung sasahurin nyo. Di ba? Tapos sa produkto mo, kailangan i-maintain mo yung quality. Paano pag wala ka? Di ba? Nakasigurado ka ba yung quality ng pagkain is na-maintain? So, kailangan tutok ka rin talaga. Parang 24/7 nandito nga dapat, di ba? Kasi kapag pinabayaan mo, di ba? Hindi ka nakasisiguro kung anong ginagawa ng mga employee. Hindi ko naman nilala mga employee, pero yun yung di ba? Pag walang nakatingin, kumbaga walang maglilid, parang gulo-gulo na. Kailangan merong supervision. Yes. Sabi nila, di ba, yung pagtatrabaho 8 to 5, sabi, yung dami nagre-reklamo na, I don't like 8 to 5. Pero hindi nila alam na yung pagnenegosyo, tulad ng nasabi nyo, 24/7. 24/7 talaga. Di ba? Ang kagandahan sa pagiging empleyado, kasi naging employee din ako, ikaw din, Sir Mark, hey Sir Jan, di ba? Parang sarili mo lang yung, career mo lang yung inintindi mo sa loob eh. And at the same time, after ng work mo na 5 p.m., pag out mo, okay, ano gagawin ko sa bahay? Mag-Netflix na lang ako. Di ba? Nalaro na lang ako sa console. Pero pag sa negosyo, kahit nakauwi ka na ng bahay, iisipin mo, pambira, bukas, paano kaya namin masusurvive itong daily operation namin? So, di ba, it's a different struggle pag nag-negosyo ka. So, ngayon naman, pag-usapan natin, itutuloy natin yun mamaya, okay, kung anong mga ginagawa nyo to overcome that. Pero ngayon, paano nyo nakikita si Barnyard in the future? Ngayon kasi, masasabi nating small business, decent siya. As business, masarap yung pagkain, decent yung place, komportable, medyo maganda naman yung kalsada kasi may mga dumadaan. Pero ano ba yung vision ninyo ng partners ninyo dito sa Barnyard? So yun, yung vision namin. So, etong lugar na to, ito na yun eh. So, hindi na kami mag-expand nito. Ito na yun. So, ang pinaka, namin, tina-target namin. So, magkaroon kami ng mga branches. Sa branches namin, doon na kami, syempre, maglalaki ng pwesto. Kung kakayanin kung kakayanin ng budget. Mas malaking pwesto, mas komportable. Pero itong lugar na to, pinipilit namin na maging komportable yung mga kakain. So, gusto nyo, parang may sentimental value ba sa inyo itong lugar na to? Parang dito kasi nabuo lahat di ba? Parang hirap bitawan kapag yung kung saan ka nagsimula, syempre kailangan tatanawin mo yun, di ba? Nakikita niyo rin ba si Barnyard nang pupunta sa malls? SM Robinsons? Yes, ganun. Sana. Nga naman imposible. And then, in the future, gusto niyo rin ma-open siya for franchise? Sa future franchise, hindi ko pa naisip sa ngayon diba? Yun. Kasi dagdag isipin pa lang yun. Ang iniisip ko pa lang ngayon yung improvements. Kasi sa pagkain, kailangan, hindi ka mag-stay ng, yan na yung, kailangan, lagi i-improve mo pa. Evolving. Yes. Oo. Kung ano yung mga sinasabi ng customer na ganto, ganyan, pinapakinggan namin yun. Ang ganda ng sinabi ni Sir Jan na yun, kasi may mga kilala din akong restaurant owners na after makapag-build ng ganito, feeling nila franchisable na yung business nila. Pero kayo, ang gusto nyo, i-make sure muna na yung quality ng products ninyo, ng business system ninyo ay maayos bago i-franchise. Yes, tama. Kasi when you franchise a business, syempre, kailangan profitable talaga yung business niyo, di ba? Profitable talaga dapat. So, make sure niyo muna na gano'n bago kayo pumasok sa franchise. That's good. Okay, ano pa yung future plans niyo for Barnyard? Nakikita niyo ba siya nationwide? Or? Oo, sana, gano'n. Nationwide. Yung siyempre, pag ay yung pangarap ko eh. Siyempre, magkaroon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang city, di ba? Yun, siyempre, mangangarap ka naman, lakihan mo na. Buong Pilipinas, lagyan mo ng Barnyard. Bukod sa daily operations ng Barnyard, ano yung mga extra steps na ginagawa niyo to reach that vision, to reach that goal? So yun, siyempre, extra effort talaga. Hindi ka talaga kailangan hindi mo talaga magagawang magpahinga eh. Siyempre, malaki yung pangarap.
yung kilos mo, sisipagan mo rin talaga. Ito blame mo. Hindi pwede yung ito yung pangarap mo tapos alas 12 na nakaganto ka pa din, di ba? Kailangan talaga. Ako kasi personally, pag halimbawa ako tulog ako, may biglang nagising na ako, biglang may naisip ako na idea, pupunta ako dito. Talaga? Aaralin ko yun. Lutuin nyo yun. Ganun. Ganun. So doon nabuo yung mga product namin na yun. Kasi Ilan ang nasa menu nyo ngayon? dami. Meron kami appetizer, soup, salad, main course, steak. Yung, kumbaga kinumpleto ko eh. Para one-stop shop na lang talaga siya. Kumbaga, hindi ka, may ano ba kayo? May beef? Meron po, may steak kami. May pork ba? Meron po, may ribs. Gusto kong mag-dessert. Meron ba kayo? Sa ngayon, yun ang minumort. Ayan. Saktong-sakto pala, no? Pwede yung promote ko kayo mga dessert. That's good. Siguro pag-usapan natin yung pagka merong lumapit sa inyo na nanghingi ng advice, Sir John, gusto kong mag-start ng sarili kong ganito kainan. Meron lang ako 5,000. 5,000. Anong ibibigay niyong advices? Or tips? Kainan. So yun, i-advise ko lang yung experience ko, syempre. Kung anong meron ka, kung saan ka magaling, yun yung gawin mo. Kasi, alimbawa, nakita mo lang to na parang enjoy gawin yun, pero hindi mo naman hilig. Hindi ka kasi tatagal pag hindi mo hilig gawin. Ako tumagal ako kasi hilig ko magluto. Pero sobrang hirap. Mainit sa kusina. Di ba? Mainit sa kusina. Tapos yung, siyempre, yung mga panlasa ng mga customer mo, kailangan mo i-meet, di ba? So mag-iisip ka rin. Kumbaga, mag-e-effort ka talaga. Kung hindi mo hilig yun, hindi ka mahilig mag-trial and error, ayoko na. Maano ka talaga. So may mga thinking kasi na dahil nauso lang. Yun. Nanonood sila ng Itaewon Class. Familiar ba kayo sa Itaewon Class? Yung Korean restaurant. Gusto na rin nilang suddenly magtayo ng ganun. So hindi naman talaga nila hilig. It's just that nauso lang. So kayo, ang i-advise nyo, kailangan hilig mo talaga. Hilig mo talaga. Para siyempre, kahit magkaroon ka ng malaking problema, kaya mo siyang isolve. Hindi mo siya hilig dahil nauso lang. Paano pag nagkaroon ka ng malaking problema, hindi mo na alam isolve. So dapat, bukod sa hilig mo, para ma-solve mo yung mga problems, kailangan skilled ka rin and knowledgeable doon sa papasukin. Yes, tama. Ayos. Kasi, mahirap nga naman, di ba? Sa start ng business kasi, di ba, wala ka namang tao agad eh. Wala. Ikaw yung tao. So ikaw, nag-start ka, Sir John, kayo nila, kayo nagluluto, di ba? Kami nagluluto, kami namamalengke, gano'n. Tapos, ayun, kami rin nagsiserve sa mga tao na kumakain. Ayun. Okay. So ano yung unang advice mo? Kung anong meron ka, start mo. Okay. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Okay, so kung anong meron ka, maximize mo. Maximize. Tulad nung sa inyo. Nakita nyo may kaldero kayo doon, yung mga ginamit nyo yan. Okay. Gamitin mo yung baraha mo. Second one is pasukin mo yung hilig mo. Yes. Yung meron ka. Kung meron. Yung skill, knowledge, experience na meron ka. And then kung meron pang third, anong i-advise mo? Siyempre, kailangan lang mahabang pasensya lang din talaga. Tsaka effort. Tsaka commitment. Hindi pwede yung sa una ka lang magaling. Parang nanliligaw. Yes, tama. Kailangan mong panindigan hanggang dulo. That's good. Sige, bago tayo pumunta doon sa susunod nating topic, break muna tayo. Okay. Ayan, so balik tayo dun sa topic natin kanina. Yung unang advice mo, Sir John, ay gamitin ko anong meron ka. Yes. Kung ano yung meron kang baraha. Pangalawa ay kung ano yung hilig mo, experience mo, skill mo. And third ay patience. So curious ako dun sa third, no? Ba't kailangan mo ng patience? Ayun. Kasi mahirap eh. Mahirap talaga pag pumasok ka sa negosyo. Ang daming, ako kasi dati kapag nagnegosyo ka, magtitinda ka lang. Tapos pag nabenta, may kita ka na. So hindi pala pag malaki ka ng, katulad na ito sa amin. So meron pa kaming babayaran ka pang upa, babayaran ka pang kuryente, babayaran kang tubig, nagrehistro ka pa sa mga legalities, mga business permit. Ang dami mong babayaran. So kailangan mo talaga ng pasensya dun sa ginagawa mo. Kasi kailangan mong continue yung ginagawa mo eh. Kasi kapag hininto mo yun, paano na itong mga babayaran mo? So para sa'yo, yung pagiging negosyante ay mahirap. Mahirap. Hindi siya madali. So, yung mga parang madalas nating makita sa internet na like flashy sports car, mansion, na pag nagbi-business ka, minsan nakala ng mga tsahin natin, mayaman na to, mag-libre ka naman. O kaya pakain ka naman sa bar niya. Hindi totoo na madami ka kayang iluwal na pera.
siguro sila, since matagal na sila, pwede yun. Pero kaming mga maliliit pa lang na nag-i-start pa lang, wala, sa totoo lang sakto-saktuhan lang yung kinikita. Pero, para ka lang din minimum wage earner na mas maraming pressure. Hindi ka tulad yung pag minimum wage earner ka na empleyado, pasok, uwi, sahod. Ganun. Pag nagne-negosyo ka, may pressure talaga. At saka napag-usapan na natin to kanina, yung sa katulad ng pagiging employee. Hindi ko sinasabing madali siya, okay? Pero kung responsibility, medyo sarili mo lang yung iintindihin mo di ba? O kung team lead ka maybe, kung manager ka, intindihin mo sila. Tama. Pero actually, kapag kunyari nawala yung employee na yun, pwede kang mag-hire ulit, di ba? Pero pag like nagne-negosyo ka, may mga tao kang kailangang alagaan. Yes. Some of them, maybe yung business mo lang yung inaasahan, di ba? Yung sa'yo lang nakakuha ng opportunity. So, kailangan mo alagaan yung business mo para maalagaan mo yung mga tao, yung people. Tama ba ako sa'yo? Hindi, actually may isa kaming tao Naalagaan talaga namin siya. Kasi ayaw namin na bawa, parang isipin niya na kumikita lang to, tapos ako pinabaliwala. So yung mga needs niya, kung free meal, bigyan namin siya ng free meal. Ganun ba? Kumbaga, kung ano yung natatamasa mo ba, maganda yung benta mo, kahit pangit benta mo, kailangan mo alagaan para yung empleyado mo. Para goods kayong parehas. Yung yung banding nyo ba? And at the same time, sila yung dahilan kung bakit may daily operations. Tama yun. Kasi kung kunyari wala sila, di ba? Ikaw yung gagawa nun as owner. So, that's a good point na alagaan natin yung people natin. At the same time, ayun yung difference talaga ng pag-employee tsaka sa pagiging negosyo. So, hindi siya madali. Hindi madali. Mahirap siya kasi alagaan mo yung brand mo, alagaan mo yung people na nasa brand. And syempre, kailangan mo din intindihin yung sarili mo. Hindi po pwedeng may business ka, kumikita yung tao mo, may business kang okay. Pero ikaw pala, hindi ka pala kumikita. Napupunta lang lahat. Kailangan mo din alagaan yung sarili mo. So, napakadami mong kailangan i-consider when you're starting a business. Okay, that's good. Pero, ngayon, Sir Jan, madaming tanong sa internet about sa business na gusto kong itanong din sa inyo. Pero kadalasan kasi sa mga natatanong ngayon sa internet ay, syempre, mga kinabibiliban ba natin, di ba? Mga malalaking industry na, di ba? Pero gusto ko din itanong sa mga small to medium enterprises tulad ng Barnyard. Unang tanong ko sa'yo, Sir Jan. Ready ka na ba? Yes. Sige. Pakinakabala ko dyan, Unang tanong. Yung sikat na sikat ngayon na trendy, diploma o diskarte? Patay tayo dyan. Mas mahalaga para sa'yo. Mahirap na tanong yan, Hindi, pero diploma o diskarte? Pipiliin ko talaga dalawa. Diploma at diskarte. Kasi ito personally, itong naranasan namin ngayon. Unang-una sa diploma, di ba? Siyempre, diyan tayo mag-umpisa yung mga pinag-aaralan natin, di ba? Nakakala natin na hindi natin magagamit in the future. O yung katulad sa math, X times Y, mga ganun. Saan ba gagamitin yun? Di ba? Pag inisip mo. Tapos, ang nangyari kasi ngayon, sagutin ko muna yung diploma o diskarte. So, ako gusto ko, diploma at diskarte. Siyempre, para may knowledge ka na, tapos didiskarte mo ngayon kung paano mo palalaguin yung knowledge mo ngayon. For example, nag-aral ako, gusto ko luto-luto. May knowledge na ako. Tapos ngayon, parang ini-improve ko na. Kailangan kong, paano ba itong gagawin? So, hindi pa siya ganun tawag doon, kabuo kasi pag pinag-aralan mo, hindi talaga buong-buo yun. Na yun na talaga yung pag nag-aral ka, yung tinuro sa'yo, hindi yun yung talaga. Nagigets mo ba? Hindi siya yung parang magagamit mo na, kaya pinag-aralan mo ng college, ay na talaga yung gagamitin mo sa trabaho. Kailangan mo pa ng additional knowledge. Yes, ay yung pinapoint niya. Yun. So yun, didiskarte ka ngayon ng kung paano ka gagaling. Kung paano lalago yung natutunan mo ng college, high school, elementary. Gano'n. Para magamit mo sa career. So pag pinagsama mo yung diploma, diskarte, malupit yun. Di ba? Kasi katulad ngayon Kasi may mga may diploma din, pero hindi na napapalago yung knowledge nila. Like for example, kung graduate siya ng IT, pero dahil hindi nila pinalago yung knowledge nila, medyo hindi nila nagustuhan na yun kasi kulang nga sila ng knowledge. Ang nangyari, napupunta sila sa trabaho, hindi tuloy nila pinag-aralan, hindi nila gusto. Di ba? Okay lang sana kung gusto nila, di ba? Pero may mga pagkakataon na napupunta sila sa ibang path kasi ayun yung mas madali para sa kanila. Hindi na sila dumiskarte. Kahit college graduate sila. So yun nga, yung katulad ngayon, na-experience namin ngayon,
nung high school kasi, hindi ako namang problema talaga ako ngayon sa ano eh. Sa mga, ang tawag dun, yung mga pinapahingin ngayon sa BIR. BIR. Legalities, Oo, yun. Kasi taxation. meron kasi doon every monthly, quarterly, yearly. Hmm. So pinag-aralan namin yun nung high school. Hmm. Pero yung pinag-aralan namin yun, hindi kasi ako magaling doon eh. Kaya parang hindi ko masyadong napokusan. So ngayon, hindi ko alam, in the future, magagamit, kakailanganin ko pala siya Gagamitin ngayon. mo pala. Oo. Ngayon, namumroblema ako. Paano ko gagawin to? Alam, natatandaan ko, pinag-aralan namin to ng high school, pero hindi ako nakinig. So, yun ang inaano ko na diploma at diskarte. Kumbaga, yung pinag-aralan mo dun, ma-apply mo yun, di ba? Pero di ba, mas mahirap na, tama yung sinabi mo na both dapat. Kasi mas mahirap na, for example, dun sa specific situation na yun, ikaw, natandaan nyo, sir, na pinag-aralan nyo siya. So, kahit pa paano, meron kang initial knowledge na pagdating doon, di ba? Hindi bago sa'yo. Pero ang problema, kunyari, hindi mo pinursue yung pag-aaral, hindi mo na pag-aralan yun. Example lang to pagdating nung kailangan mong mag-file ng legalities papers, etc., wala kang idea. Yes, di ba? Paano kung kunyari struggling in business mo, medyo wala pang business budget pang hire ng accountant, or, wala kang magagawa talaga, di ba? So, important din talaga ang both yung education, tapos paparehasan mo ng diploma. Ay, ng diskarte. That's good. So, ikaw, both ka talaga dapat. Yes, both ako. Pag pinili ko kasi yung diskarte, parang dinidisregard ko na education eh. Tama. Diba? So, dalawa na lang. Mas malupit pa yun, di ba? At the same time, tama ka rin naman na pag dinisregard mo naman yung diskarte, wala rin talaga, di ba? Ayun kasi yung trendy kaya ako rin natanong. Trendy ngayon sa internet na. Medyo kinabahan ako sa tanong mo. Di naman. Baka mabash tayo yan, ha? Pero sa'yo, eto naman, business is about profit or about people? Ito, hindi, kasi kanina hindi pa ako diskarte, medyo tinanong ko na sa'yo off the cam eh. Pero ito, anong mas ka dun? Paano is about people? business all about people or just all about profit? Paano sa people? Siguro people, human resource, mga employee natin, customers natin. Business para... Or profit na pera lang talaga siya. Para magkaroon ng trabaho ibang tao, ganun ba? It's up to you on how you translate that. Pero people kasi, pwedeng customers, pwedeng yung human resource natin. Kasi some of the business owners na kilala ko, kailangan may pera. Yun ang importante. Pera, which is true. Yes. Okay, pero yung iba naman, kailangan may tao, kailangan maalagaan mo yung tao, kailangan unahin mo yung customers. So, it's a different thing. Okay? Hindi siya trending ngayon na topic, pero it's a good discussion for me. So, para sila importante, okay? Pero, ano yung mas important para sa ano yung mas pipiliin mo? Mas pipiliin mo bang hindi magka-profit basta maalagaan yung tao? Or mas pipiliin mong mabawasan ng tao basta magka-profit sa business? Siyempre, unang-una talaga kaya tayo nag-business para magkaroon ng profit. Di ba? Para, siyempre, umano sa buhay. Pero, siyempre, ako kasi gusto kong kumita, pero yung pag kumita ako, gusto ko rin mabigyan ng trabaho yung mga empleyado na gusto magtrabaho. Yun yung yung pinaka-ano ko sa goal. Parang goal ba? Kasi maging hipokrito naman tayo. Hindi about people to. Tama. Di ba? Hipokrito tayo kasi... Sasabihin naman, nag-negosyo para hindi ka kumita? Sana nagtiyo ko charity. Tama. Noon talaga sa akin, para kumita ako, syempre. Para umano yung buhay ko. Tapos, syempre, pag marami ka share your blessings, di ba? Yung mga empleyadong wala ng trabaho, pwede mo siyang, apply ka dito, gusto mo magkatrabaho. Pero depende pa rin yun kung, syempre, hindi mo naman kailangan, ba't mo i-hire, di ba? Hindi nalugi ka na nun. Hindi pwedeng awa-awa lang. Hindi pwedeng awa-awa lang. Syempre, pag sinabing trabaho ang malupit yun na. Hindi yung charity na, awa-awa ka na gusto mo lang siya magkapera. Syempre, trabaho malupit. Yun yung inaano ko. Pag, syempre, kaya ko nang ng tao, mag-hire ng maraming tao para mabigyan sila ng trabaho. Bakit hindi, di ba? Ganun. That's a good answer. So, both pa rin. So, sige, saan nyo nakikita yung sarili nyo, Sir John? Mabilis na tanong lang. In the future, yung business, okay na, napag-usapan na natin yung malaki SM or franchise in the future nationwide. Yung sarili nyo, saan nyo nakikita siya? Dito? Hindi kasi,
Siyempre kapag paano nakikita? Anong vision ninyo sa sarili niyo as business owner? Ayun, nagpapatakbo. Ako na yung kumbaga hindi na ako yung tatao dito eh. Kumbaga, supervise, yun. Tapos, ayun, mag-iisip ka ng mga improvements, ng mga pwede pang improve. So, ako, mag-exit na ako sa operations. So nakikita niyo yung sarili niyo na in the future magpapatakbo ng malaking corporation na. Yes. Yun. That's good. Pero unti-unti yun. Hindi naman naman bibiglain. No. Kumbaga small steps din papunta doon. Pero at least ayun yung vision niyo, di ba? Oo. Kasi imagine yung vision niyo kanina, nationwide to, Los Barrios, madaming branches, Dami nun. possible mag-open ng franchise. Siyempre, gusto ko itanong din, nasan kayo doon? Ano kayo doon? Mag-stay ba kayo dito sa branch na to? Or nai-imagine yung sarili niyo na nagpapatakbo ng isang malaking corporation with branches nationwide? Ayun yung question. Okay. So, ganun yung nakikita yung sarili niyo. Siyempre ako sa pinatuktok. Ganun, kasama yung founders. That's a good vision. Ibig sabihin, yung dreams talaga, yung fire ba ninyo to start to continue this business ay talagang mahusay. Okay, kung may maiksing tip ka or motivational advice na ibibigay sa mga nag-aspire magnegosyo, ano yun? Kahit isa lang. Yun. Para sa akin, kailangan mo ng tip ko, isa lang. Para gusto magnegosyo, talaga yung commitment. Kailangan mo talaga mag-commit. So, hindi pwede yung sa una ka lang magaling. Kailangan, diretso mo. Kung gusto mo lumaki, diretso mo. Kahit maraming mga pagsubok na ganunin mo lang yun eh. Okay, mga problema naman, Kasi hindi mo nasusolusyonan pwedeng yun. pabago-bago. Kailangan pag magnegosyo ako, ready ka mentally, Yes. diba, physically, financially. So, okay. That's good. Dapat ready ka talaga. Hindi pwede yung mahina yung isip mo kasi mababaliw ka talaga. Sa totoo lang, pag mahina yung yung mental health, mag-overthink ka palagi. Pero yun, since naman, na-workout ko naman yung mga ganong senaryo. Siyempre, mag-pray ka pa rin, hihingi ka pa rin ng guidance. Hindi yung aasa ka lang sa sarili mo. Ganun. That's a good answer. Thank you so much, Sir John, sa time niyo. Dami kaming natutunan sa podcast na to. Share ko lang kung may takeaways ako sa podcast na to na natutunan ko sa inyo. Yung una, yung walang imposible. Kasi nagsimula kayo sa bahay lang. Kwentuhan natin kanina. Pero ngayon, nasa decent na store na kayo. And patuloy pa yung progress ninyo as business. So, ayun yung unang takeaway ko. And yung second point na natutunan ko, na na-appreciate ko sa inyo, yung start with what you have. Yes. Yung gamitin mo kung anong meron kang para. Kasi yung mga gustong magnegosyo, hindi naman lahat, pero kadalasan, parang wala kasi akong perang magnegosyo. Pero di ba, imagine nagsimula kayo sa 5K? So, ayun yung na-appreciate ko dito. So, ayun, thank you so much ulit, Sir Jen, sa oras ninyo. Paano matatagpuan ng mga tao itong barnyard? Ayun, yan. So, located kami sa 19A Forest Hill Drive. Ito, Forest Hill. Pasok ang Forest Hill. So, Novaliches, Quezon City. Novaliches, Quezon City. Pagpasok mo doon, medyo papasok lang ng konti lang naman. Siguro, after ng guardhouse, konting lakad lang, makikita mo na kami dito. Going right. Yes, right side. Tapos sa Facebook page naman, pangalan namin ay Barnyard Restaurant. Yun. Visit nyo na lang yung page namin. Nag-deliver ba kayo? Yes, nakapag-deliver naman kami within Barangay Gulod Within and tsaka Barangay nearby areas. Pero sa mga malalayo na hindi naman pwede naman lalamove. Okay. Soon to open ba kayo sa Grab? Dingdong? Yes. Pinaplano na namin. Okay, that's good. Yan, so pwede na kayong order lalo yung mga malapit dito sa Novaliches, Barangay Gulod specifically, or mga nearby places nga. And at the same time, possible na makapag-open sila sa Grab and dito. So, Barnyard, tama? On Facebook? Yes, Barnyard on Facebook. Ayan, so thank you so much. Wala na ba kayong gustong i-promote bukod dito sa Barnyard? Okay na. Sakali. Ayan, so thank you so much ulit, Sir Jan.